call yung asawa ko. Nisip ko baka busy pa din po. Kaya binaliwala ko lang po yun. Pero medyo kabado na po ako noon. Kasi hindi naman po niya ginagawa yun sa tagal naming nagsasama eh. Ngayon lang po. Then kinabukas, tsaka nilocate ko pa po pala siya sa cellphone ko sa GPS na nandun pa po siya sa Santa Cruz, Laguna sa AA Cobra. Kaya medyo panatag pa rin po ako na andun lang po siya. Hindi po siya naalis. Then kinabukasan po, paggising ko, wala pa rin pong chat, walang text. Nagtataka na po ako kung bakit wala pa rin siyang reply na dapat po pati nasa bahay na siya, nakauwi na sila. Nung nilocate ko po ulit yung cellphone niya, wala na po siya sa Santa Cruz. Nasa Muntinlupa na po. Doon na po ako kinabahan. Kasi wala naman po siyang dapat puntahan doon or gawin doon. Mo nalaman na sa Sa GPS po sir, sa location, ano po yung email niya sa akin. Muntinlupa. Opo. Yung find my device po sir. Then yun po, dun po ako nagtaka. Pumunta po ako agad sa apartment ni Julius, dun sa, yun nga po, yung sa babae niya, sa Tanay, para tanungin po si Julius kung bakit wala pa po yung asawa ko. Pagpunta ko po doon, wala pong tao sa bahay, doon sa apartment. Then, nung tinanong ko po yung kapitbahay, ang sabi po sa akin, ay, umalis na kagabi, umalis sila. Sila magkakasama po ni Julius Sabilio, Hannah Bonan, Jean Alanid, at saka po si Marvin Flores. Yun po yung sabi nung kapitbahay po niya, nakatabi. Kaya umuwi na lang po uli ako sa bahay. Tapos nilolocate ko pa rin po siya noon. Inaano ko kasi tinatawagan ko po, nagre-ring lang, pero hindi po sinasagot yung tawag ko. Kaya ang sumunod ko pong step na ginawa is pumunta po ako dun sa bahay mismo nila Julius Sabilio, dun po sa asawa niya. Tinanong ko po kung alam po niya kung nasan yung asawa ko at asan din po si Julius. Ang sabi niya lang po sa akin, wala daw po siyang alam, hindi daw niya po alam at hindi daw po umuwi si Julius. Tapos sabi ko, sige te, kapag nakausap mo, sabihan mo ako kagad o inform mo ko kasi nag-aalala na ako kung bakit wala pa yung asawa ko. After po nun, nung bandang hapon po, pumunta po ako ng Tanay Police Station. Doon ko po nakilala yung si Tatay yung Santos at saka po yung kapatid ni Fernandine. Doon ko po nalaman na talaga po palang nawawala at na-hold na po yung mga tauhan ni Julius sa sabungan. Then after po nun, tinawagan ko po yung asawa mismo ni Julius kasi akala ko po magkakasama sila eh. So tinawagan ko po para inform na magpa-blatter din siya sa asawa niya. Pero hindi po siya nakipagtulungan sa amin. Hindi siya pumunta dun sa Tanay Police Station para makipag-coordinate po sa amin. Then after po noon, ang sabi nga po sa akin ni Ann, sa Santa Cruz daw po kami magpa-blatter. Kasi nung January 14 po, ng umaga, nagpa-blatter na po sila sa Santa Cruz, PNP. Then, nung kinabukasan po, January 15, nagpa-blatter na rin po ako sa Santa Cruz, Laguna. Yun po ang ginawa ko. Tapos mga ilang araw po, pagkatapos ko magpa-blatter, umalis na po yung asawa ni Julius dito sa Sampaloc, Tanay. Sobrang hirap po, sir, kasi hindi namin alam kung anong nangyayari po dun sa mga tauhan. Sana po mabigyan po ito ng aral kasi isa pa po yun, kaya po kami nandito. Hanggang umabot nga po kami dito, sir. At salamat naman po na paunlakan niyo po kami na maano dito. Ang gusto po sana namin is matigil na po yung ganitong senaryo eh. Siyempre, natatakot din po yung iba na magsalita pero madami pa pong nawawala. Marami pong takot magsalita. Meron po kaming minsan nakakausap na tauhan sa loob po ng sabungan. Yung tatay niya is sentensyador po yata. Pero takot na po sila. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang magpamidya.
baka daw po sila ang balikan. Sana po, nagpapasalamat po ako kasi kahit papano po, sana magkaroon ng linaw na po yung nangyari sa amin, yung sa mga taong nawawala po sa loob ng sabungan. Yun lang po, sir, at marami pong salamat. Sige, maraming salamat. Thank you. Thank you. At, Mr. Chairman, yes, yes, sir. hindi ko meron ako sagot na konti dun sa tanong niya kanina. Bakit ganun? Yung mga tao nasa likod nito, sobrang lupit. Lalo pa mafia eh. Alam yung mga mafia, alam na. Dinaya sila. Tatakutin. Diba? Kakausapin. Ito, iba. Sobrang lupit nitong grupo na ito. Hindi pa pwede yan. I have one final question, Mr. Chairman. Go ahead, sir. Go ahead. Who is greatly affected? Kung merong dayaan o may chope, sino? Ano? Sino ang apektadong matindi rito para gumawa ng ganyan? Sino makakasagot? PAGCOR? PNP? Sinong makakasagot? Sinong masasaktan? Sinong apektado dito sa panyunyupi? Kung masagot ninyo yan ng maganda, then magandang lead natin. Kasi may establish natin ang motive. Kapag nasagot nyo yan, yung tanong na yan. Tinanong ko na kanina si Atty. Santos kung sila ba'y masasaktan. Sabi naman niya, is wala sila pakialam. Okay lang sa kanila dahil kumikita sila kahit na may panyunyupi. Hindi sila apektado. Pero, at the same time, gusto nila ma-maintain yung integrity ng kanilang operations. Ayaw rin nila na mayroong ganung panyunyupi. Sino ang katamaan nitong panyunyupi? I am sure, hindi yung Betor, Mr. Senate President, sir. Kasi ang Betor is online betting ito. Hindi nila alam kung sinong nanyunyupi. Sila pa ba maghanap ng paraan para kidnapin itong mga suspect sa panyunyupi? Natalo na nga sila, maghanap pa sila ng problema. Sobrang lupit na itong mga tao to sapagkat palagi mo may nanyoyope. Di mga nanyoyope ang kausapin nila o akutin nila or whatever. Kung ano man yung gusto nila. Hindi dadamay nila yung driver, dadamay nila yung naghatid, dadamay nila yung kapatid, sumama sa kapatid. Wala silang utak. Pati Utak, asawa, sir. lupit lang sila. Pati asawa na buntis ng 4 months old. Sinamang winala. Grabe ka, kung ito, grabe ka heartless, fearless itong grupo na ito na gumawa ng krimen. Damay lahat na inosente, driver. I hope this reaches the attention of the President. Palagi ko, pagka si President Duterte kumilos dito, heads will roll. Yes, Mr. Senate President, sir. Meron pa rin isang 14 years old na nawawala. Ay, isipin mo, bata ito, 14 years old. Si Maison Ramos, nawawala. Kasama siya sa case number 4. Kasama siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na tao na nawawala sa W. Pitmaster, Santa Cruz. Grabe naman ang mga tao na ito. Wala nang patawad, pati bata. Kaya yung patayin yung bata? O kung nakikinig kayo, ngayon, kung sino man kayo, hindi ko malubos maisip bakit ganun ginagawa ninyo. Pati bata, patayin ninyo. Ilibing ninyo. Putang na kung mangyari yan sa anak ninyo. Hindi ba? Alam ko may mga anak rin dito, itong mga gumawa nito at yung mga nasa likuran ng gumagawa nito. May mga anak rin kayo. Pag ito'y mangyari sa inyo, I don't know kung anong feeling ninyo. Makikita kayo. Kagaya nung Godfather, nung mafia, nung namatay, yung nadisgrasya yung kanyang anak.
Ganun rin. Feeling niya. Mahirap. Siguro, again, nagpapasalamat ako sa inyo, ha? Case number 2, victims, family victims of case number 2. Meron pa tayong 4 remaining cases. Tanungin ko lang muna si Gov. Chairman Baham Mitra kung paano nila nire-regulate itong mga gaffers, itong mga handlers. Alam ko, kontrolado ito ng Gov. Can you enlighten us, Chairman, Gov. Chairman Abraham Mitra, sir? Thank you very, very much, Mr. Chairman and the honorable members of the committee and resource persons. Good afternoon. Your Honors, the Game Foul Commission used to handle everything about cockfighting in the past. And since 1992, it has been devolved to the local government unit. But its residual powers remains with the Games and Amusements Board, particularly yung sa international derbies and of course in licensing of gaffers because this is a national ito, hindi lang po sa local. So when I got into GAB, I just found out that people just walk in and get their licenses to gaff, mananari. This is an honorable profession and of course sport, no? And kailangan po talaga na ma-train sila muna or ma-certify na sila ay mananari ng isang may lisensya na or isang trainers. Meron po tayong mga trainers sa GAB. Meron nga mga nagrereklamo na bakit daw noon, punta lang daw sila, bigyan na sila ng lisensya. Sabi ko, iba. Kailangan na meron magsa-certify na marunong ka talaga. Or kung wala man, you will undergo a training and a certification will be offered, will be issued to you. And because of that, meron na pong mga lisensya na revoke kasi po yung iba nahuli nagtutupada, yung dun sa Tarlac po nahuli nung mismong mga kapwa licensees niya na wala pong talim yung tari, kaya sila mismo ang tumawag sa amin at i-revoke nga po yung lisensya. And hindi lang po yung mga gaffers ang merong lisensya at yung ibang gaffers ay natanggalan ng lisensya. Pati rin po yung mga sentensyador. Sila po yung mga referee, no? So para sa amin po, parang ngayon lang yata nagkaroon ng mga licenses yung ganyan ngayong panahon po ni President Duterte. And very strict po yan pagka merong reklamo, pinag-aaralan. At yung iba natatanggalan ng trabaho pagka Nawawala po kayo, Mr. Chairman. Yung... Uy, sorry. Yes, hello. Nawawala po. Babalikan po namin kayo mamaya. Nakamute po, nakamute. Nakamute ka. Nakamute po. Sino nag-mute sa kanya? Tayo? Dito? Operator? Sa kanila? Okay, go. Hello? Marinig mo kami? Chairman? Can you hear us? Wala talaga. Yes, So, sir, I can hear you po. Ganito na lang, Mr. Chairman, we'd like to solicit your opinion, being the GAB chairman. If the Senate moves for the suspension of e-sabong operations, are you with us or you're not going to support us? Yeah, Mr. Chairman, nasa sa inyo po yan. Kayo po ang policy maker, kayo po ang nasusunod. At ang nagbibigay po ng lisensya dito ay ang PAG-4. Ang GAB po ay tumutulong lang po sa yung walang game fixing. Kami po ay tumutulong sa paraang ganyan. At kayo po ay ang parating nasusunod. Kayo po ang policy makers. Kami po implementers lang.
Hiningi ko lang yung yung opinion mo. But anyway, ang PAGCOR naman ay nakikiisa sa amin sa panawagan ng Senado na i-suspend muna itong operasyon ng Isabong. And I hope you will forward your recommendation to the President, PAGCOR. Kung talagang gusto ninyo, pakiusapan yung Presidente na i-suspend muna. Yes, Mr. Chair, as manifested a while ago, we are okay po with suspending Isabong. And we will secure approval from the Office of the President, Mr. Chair. Hindi naman siguro ito, kailangan pang dumiretso pa sa Pangulo, di ba? You have the power to suspend if you think kailangan i-suspend based on the resolution coming from the Senate, or you still have to consult the President. We will still have to consult Mr. President as an Okay. attached agency, Mr. Yes. Agree with you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. So,